Gusto niyo ba ng skincare tips? Yes. Worry no more! Dahil po ngayong umaga, pag-uusapan po natin kung paano mapanatiling malusog at glowing ang ating skin. Makakasama natin ngayon si Dr. MJ Torres, isang dermatologist para magbahagi ng tips sa tamang pangangalaga ng skin. Good morning, Doc, and welcome po sa Rise and Shine, Pilipinas. Good morning! Hi Doc, good morning! Yan, lastly po ito, no? Bakit po ba mahalaga ang wastong pangangalaga sa ating skin, lalo na po para sa mga women? Ako, alam mo, hindi lang sa women, although it's Women's Yes. Month, ano? Talagang ang skin, sabi nga kanina, narinig ko, it's the biggest organ of the body. Kaya, lalo na nasa tropical country, na laging maaraw, kinakailangan talagang proteksyonan ang ating skin. So, since we're in a tropical country, Yes. yun na laging Init, mainit, very humid, humid. lalo yung mga iba nagko-commute pa. So, ano po yung Exactly. basic steps na may i-recommend nyo, yung tamang skincare routine everyday na dapat sundin araw-araw? Alam mo, actually, I think everyone is already doing it, pero magandang i-reiterate natin, ano? Sa umaga, pagkagising, you wash your face with, of course, usually yan, facial wash, yung medyo gentle lang sa skin Mild. natin. So, cleanse, and then yung step 2, tone, let's put some toner. Yung toner, for everyone, is, yun yung parang water-based sana, no? So, tone, and then moisturize. Kasi kung minsan nagda-dry yung skin natin for some reason na pwedeng nagbabalat or kung minsan ang tinatawag naman natin merong seborrheic dermatitis o kaya naman pag too oily, kailangan pa rin natin ito i-moisturize pero dapat very mild moisturizer or water-based moisturizer. And ang kinakalimutan ng lahat, sa umaga, kinakailangan pa rin mag-sunblock. Yes. Kasi ang sunblock, dahil nasabi ko, nasa tropical country tayo, so kailangan ng sunblock bago po tayo mag-makeup. Ayun. O, pwede rin after that may primer pa, no? Oh. And essential yan, lalo na sa mga boys. Kahit sunblock man lang, cleanse and then sunblock, di ba? O, tsaka, di ba, Doc, meron na ngayon yung mga sunblock na hindi naman malagkit, water-based. Or non-greasy. kaya yung parang mga inisusspray lang para hindi masyadong mabigat. Kasi pag sa mga lalaki, syempre parang tatama rin na sila eh. Ang dami Ang namang daming steps, daming steps. gagawin. So, Alright. meron namang mga mas simple na ngayon mga produkto. Pero ito ba, kasi syempre maraming naniniwala, lalo na umuso po yung mga 10-step skincare routine ng Korea. Kailangan ba talaga maraming product para mas maging epektibo po yung skincare routine po natin? Naku, hindi ganito yon. Ang laging kinakailangan, suit yon sa, naaangkop yon sa balat mo. So, Yun. hindi kailangan sobrang dami. Alam mo, I'm also a compounding. I formulate the skincare. So, Oh. kung minsan, pinagsasama-sama ko na para mas maikli ang step. So, kung cleanse, tone, kung masyadong dry yung skin mo, skip mo yung toner. Okay. Tapos, moisturize. Kung ang sunblock mo moisturizer na, huwag ka nang mag-moisturizer. Yun ang sunblock and moisturizer in one. So, again, hindi kinakailangan marami ang steps. Yun. Ang dapat, angkop or yun ang kailangan ng balat mo. Oo, depende rin sa activities mo. So, first step, dapat alam mo yung skin type mo. Oo. Yes. Paano naman natin oo. malalaman, Doc, kung anong skincare products ang dapat para sa ating skin type? How do we know this? So, do we need to go to a Okay. dermatologist to ask for skin type? Or can we assess our own skin at home? Okay, yeah, very good, no? Actually, dapat alam natin yung balat natin. It's in the same manner as dapat kilala rin natin yung katawan. So, ganito yon. Pag madalas kang mag-pimples, consider your skin na agad as oily. Okay, so pag oily ang skin mo, lessen the moisturizer. No? Isang moisturizer, okay na. Pag sobra namang sa mga kababaihan, pag nagkakaroon ng period, dun mas oily ang skin. So again, kung kinakailangan wag mag-moisturizer for that day, then tanggalin. Okay, so that's oily skin.
Pag naman nakikita nyo na madalas magbalat yung skin nyo, may iba-ibang klase yan. Kung minsan, yung flaky, it's caused by seborrheic dermatitis. So pag seborrheic dermatitis, ang ibig sabihin nun, mabilis ang pagpapalit ng skin mo at the same time, baka nag-over moisturize ka. So konting ingat lang. Kasi ibig sabihin nun, you're still on an oily side of the skin. Yung dry, yung talagang nagbabalat lang, yung parang na-sunburn, or kaya nakikita mo walang glow yung skin mo. Pagka ganun naman, ang ibig sabihin nun, either marami kang dead skin, or madalas ka talaga sa aircon na nawawalan ka ng moisture sa yung mga hindi pinagpapawisan. So, more or less, sobrang dry ng skin nila. Pagka ganon, yun, kailangan ng moisturizer. And at the same time, minsan kailangan din ng, ang tawag natin keratolytic o yung nakakapagbalat. But just be very, very careful. Kasi once namula at nilagyan nyo ng peeling cream or peeling solution, you have to stop it. Yeah. Okay, so talagang anything in excess of the skin is bad. Okay, so and the other one naman, wala kang pimples, hindi naman nagda-dry, then mako-consider natin yon na normal skin. Pag normal, just do your basic. Cleanse, tone, moisturize, and sunblock. Ayun. Alam mo, sa dami po ng produktong readily available online, sobrang accessible kung ano-ano na lang yung pwedeng gamitin. So, malamang sa malamang, magkakaroon ng reaction sa skin. So, kailan po ba dapat kumukonsulta sa dermatologist? Bago ba bumili ng mga produkto na yan? O dapat ba okay lang, after na lang? Okay, no? So, kung your current skincare is okay, no? Naaangkop naman, then just continue. Pero pag may gusto ka pang mangyari sa balat mo, you wanted more than what you're already using, no? Gusto mo pang mag-glow, gusto mo pang mag-tighten yung skin, then go to an aesthetic doctor or a dermatologist. Pag yun namang pimples mo, tuloy-tuloy kahit anong apply mo nung ginagamit mo, yon signal na rin yun na pumunta na sa doktor. Right. Or meron kang napapansin ng mga melasma na hindi mo alam, dumadami, so nag-worry ka, baka nagmamapa-mapa na yung balat mo. Very common yan sa ating skin type sa mga Filipinos, then go to a skincare doctor, dermatologist or an aesthetic doctor para ma-treat or para ma-advise ka what to use. Alright, Doc. So, panghuli naman po, ano po yung inyong mensahe, lalo na po sa mga kababaihan specifically, tungkol sa tamang pangangalaga sa ating balat? Okay, no? So, para sa mga kababaihan na nandyan, first, Happy Women's Month, no? Talagang, although araw-araw, dapat naman talaga we have to take care of ourselves and our skin, of course. Yung magandang mag-expose sa araw, lalo ng mga bata ngayon, mahilig talaga sa araw. They love the outdoor, they do workout kasi magandang tumakbo, mag-cycling, etc. But please, always use a sunblock, no? So whether it's water-based, it's cream-based, or lotion-based, importante na mag-sunblock. Plus, of course, hindi lang po mga skincare para gumanda ang balat. Let's also eat healthy. Yes. And exercise. Dahil pinagpapawisan tayo, yung sweat po is our natural moisturizer. Wow. So again, we go back to being healthy, and being healthy would always be looking good. Oh, Yeah. yun. So, So, yung takeaway natin is to know your skin type, Right. Moisturize, Yes. at saka eat healthy Yes. and So, exercise. Healthy lifestyle, Yes. healthy skin. Okay? So with that, maraming salamat po sa mga skincare tips na naibahagi niyo sa amin ngayong araw, Dr. MJ Torres. Thank you, Doc. Thank you.